All throughout the ages, Mary has always been looked upon as Mother of the Church, but not only as Mother of the Church, but as Mother of each and every one of us, her children. And so we have, all throughout time, turned to her in our hour of need. Remember, O most gracious Virgin Mary, that never was it known that anyone who fled to thy protection, implored thy help, or sought thy intercession was left unaided. Inspired by this confidence, I fly unto thee, O Virgin of Virgins, my Mother. To thee I come, before thee I stand, sinful and sorrowful. O Mother of the Word incarnate, despise not my petitions, but in thy mercy hear and answer me. Amen. Hay nako Francis, nagbabasa ka na naman ng Biblia. Wala ka na bang ibang inaatog pa kundi ang magbasa niyan? Kulang na lang i-memorize mo lahat ng chapter dyan eh. At ikaw naman, Crystal, yung rosary na naman ang hawak mo. Kulang na lang, kadena ko sa yun eh. Ano ba kayo, Sister Crystal, Father Francis? Na out of place na ako dito ah. Alam mo, Kring, gusto ko lang malaman ang makakadang kwento na nakapaloob sa Biblia na to. Alam mo ba, nagbibigay ito sa atin ng maraming inspirasyon. Oo nga naman, Kring. At saka tama ka, Francis. Ang mabuti pa, pag-usapan na lang natin ang lahat tungkol kay Maria. Francis, may nabasa ka ba dyan? Oo, may nabasa ako dito. Alam mo ba, hindi lang tungkol kay Maria. Hindi, pati na rin tungkol sa kababayan ng unang panahon na malaki ang naging role sa paghubog sa ating simbahan na masasabi kong kawig sila ni Maria. Hay nako, yun na naman ang pag-uusapan ninyo. Ang mabuti pa, magchismisa na lang tayo para masaya, di ba? Hindi pa nakakaantok. Sismis ba ka mo, Kring? Ah, sige, makinig ka ha. Chismis pala ha. Ito, may chismis ako sa inyo tungkol sa aklat ng Exodus. Alam nyo, hanga talaga ako sa mga ina noon. May mga ina na pala gaya ni Mary. Talaga? Pabasa nga. Niligtas nila ang kanilang mga anak sa kamatayan. At alam nyo ba, isa pala si Moses sa mga nakaligtas sa pamangaping hari. At ayon din sa nabasa ko dito, babae lang palang bubuhayin at ang mga lalaking sanggol itatapon sa Nile River. Ay, kawawa naman. Tama ka, Crystal. O, Kring, alam mo ba kung anong nangyari kung paano nakaligtas si Moses? Eh, paano nga ba siya nakaligtas? Alam nyo, naniniwala na talaga ako na ang puso ng ina ay iisa lamang para sa kanilang mga anak. Kahit hindi man natukoy ang pangalan talaga ng ina ni Moses dito, masasabi ko pa rin na isa siya sa mga tanging ina ng kapanahonan nila, di ba? Siyempre naman, kasi hindi naman nasusukat sa kasikatan ng pangalan yan, di ba? Ang importante, napatunayan niyang karapat-dapat siyang maging ina, kagaya ni Maria, di ba? Tama na nga yan. Basta ang importante, mahal na mahal kong nanay ko at aalagaan ko siya. Promise. Dapat lang, Kring. Gaya ni Jesus Christ, di ba mahal din niya ang nanay niya? Speaking of Christ, nung panahon rin ngayon ay naganda sila sa pagdating ng Misaya. At hindi nyo ba alam na isulat sa Old Testament na darating ang magliligtas sa sangkatauhan? At yun at walang iba, kundi si Kristo. During that time, nung dumating si Kristo, ano nga ba yung mga nangyari? Ganito yon, Kring. Nang dumating si Kristo sa mundo, karamihan hindi naniwala sa kanya bilang isang Mesaya. Hindi sila naniwala na si Kristo nga ang tinutukoy sa lumang tipan. Dahil ang inakala nila na mayaman, mapera, may malawak na lupain, o magiting na hari, ang hinihintay nilang Misaya. Paano nga ba natin mapapatunayan na si Kristo nga ang anak ng Diyos? Katulad ng alam ng lahat, dahil ipinanganak siya kay Maria.
Mapapatunayan ba ni Maria na siyang anak ng Diyos? Sige nga, Aber. Oo, dahil malaki ang naging role ni Maria sa sangkatauhan na sa lahat ng kababaihan ay siya ang ipinagpala. Dahil siya ang hinirang ng Diyos upang maging ina ni Kristo dito sa lupa, na dapat lang kilalanin at respetuhin si Maria hindi lamang ng ating simbahan, kundi pati na rin ng ibang mga Kristiyano. In the 6th month, the angel Gabriel was sent from God to a town of Galilee called Nazareth. He was sent to a young virgin who was betrothed to a man named Joseph, of the family of David, and the virgin's name was Mary. Rejoice, full of grace, the Lord is with you. Do not fear, Mary, for God has looked kindly on you. You shall conceive and bear a son, and you shall call him Jesus. He will be great and shall rightly be called Son of the Most High. The Lord God will give him the kingdom of David, his ancestor. He will rule over the people of Jacob forever, and his reign shall have no end. How can this be if I am a virgin? The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore, the Holy Child to be born shall be called Son of God. Even your relative Elizabeth is expecting a son in her old age, although she was unable to have a child, and she is now in her 6th month. With God, nothing is impossible. I am the handmaid of the Lord. Let it be done to me as you have said. Ayan, nakita na natin kung ano ang naging role ng mga kababaihan sa bawat henerasyon. Una, alam na natin ang istorya sa pagkakaligtas ni Moses dahil na rin sa pagmamahal ng kanyang ina na nabasa natin sa aklat ng Exodus mula sa Old Testament. At alam na rin natin ang istorya ng pagkakasilang ni Kristo mula kay Maria na nakasulat sa New Testament. Mabuti na lang at hindi naisipan ni Maria na i-abort si Kristo, no? Oo, kasi hindi pa uso ang abortion noon. Pero kahit papano, hindi naman siguro magagawa ni Maria yon dahil isa siyang mapagmahal na ina. Ano, Kring? Maniniwala ka na si Kristo ay anak ng Diyos? Aba syempre, ngayon ko lang nalaman yun at naniniwala na rin ako na si Maria sa lahat ng mga kababaihan ay siyang pinagpala. Ngunit sa panahon ba natin ngayon, may mga babae pa bang katulad ni Maria? Oo naman. Matanong ko nga, bakit tayo lamang mga Katoliko ang lubos ng ating pagkilala kay Maria? Sino ba siya sa buhay natin? Tama ka, lubos nga ang ating pagkilala sa Kanya. Since she is the Mother of Jesus Christ, hindi dapat natin itakwil si Mary. Kung itatakwil natin siya, para na rin nating sinaktan si Kristo. Sabihin na rin natin kung may manakit sa ina mo, masasaktan ka rin, di ba? Katulad itong picture mo, kung pupunitin ko, di ba isa rin itong papel? Ngunit hindi naman dahil lamang sa papel magalit ka, kundi dahil masasaktan ka nang makitang pinunit ang larawan na nasa papel. Tulad din ito ng pupuri natin sa mga ribulto ni Maria. Hindi ba ito ang pinupuri, kundi ang kahugis na inukit sa bato na si Maria, di ba? Wait, I have a question. Bakit ba tayo humihingi ng panalangin kay Maria patungo kay Kristo? Bakit hindi na lang natin idiretso kagad sa itaas? Alam mo, since malapit si Kristo kay Maria, makakatulong siya sa ating mga dasal. Maihahalin tulad natin yan sa panliligaw. Para mapalapit ka sa nililigawan mo, dapat magpakita ka na mabuti sa magulang na nililigawan mo, di ba? Dapat ganyan tayo. Magpakita tayo ng respeto kay Maria para mapalapit tayo kay Kristo. Tama ka nga, Crystal. Kaya na-realize ko ngayon, kahit ano man ang sabihin nila, hindi pa rin magbabago ang faith ko kay Mary. At kung ano man ang aking nasimulan, ipagpapatuloy ko. Ipagpapatuloy ko ang aking pagkilala sa Kanya. Hindi lang bilang ina ni Kristo, pati na rin bilang ina ng ating simbahan. Tama ka rin, Kring. Mabutit na liwanagan ka rin. Dahil sa mahigit 2,005 taon ng ating pananampalatayang Katoliko, nandyan pa rin si Maria gumagabay sa atin magpahanggang sa ngayon. At huwag sana natin itong kalimutan magpakailan pa man.